napaalis yung mga ano, mga street sleeper. Sabihin, mga natutulog sa kalye, street sleeper. Ayan, natanggal ng mga ano, ayan, barangay. Kasi ginagawang tambayan, dyan natutulog. Minsan dyan sila alam mo na, naglalabing-labing. Pakita sa kamyon. Napaalis yung mga ano, mga street sleeper. Sabihin, mga natutulog sa kalye, street sleeper. Ayan, natanggal ng mga ano, ayan, barangay.
kasi ginagawang tambayan, dyan natutulog. Minsan dyan sila alam mo na, naglalabing-labing. Tao, tapos hindi sila nakakaabala ng mga traffic. Di ba? Yun yung kagandahan doon. Saan ng area na ano. Pero sa Makati, hanga din ako. Ganda rin yung ginagawa sa Makati. Dahil yung mismong street vendor nila, pinagawaan nila talaga ng talagang parang kainan. Ganda, ginawa talagang kainan. Parang tawag dito, food cart na naka-stable na sa lugar. Ngayon parang kung sino may kakayanang magtitinda doon, mag-a-apply yata o magre-register para makapagtinda ka doon sa pinagawa nilang food cart na napaka-decente tignan. Tapos meron sanitation yan. Siyempre, magtitinda, kailangan hindi magkakasakit yung tao, di ba? Ganda ng ginawa ng ano. Ito na yung nararamdaman ko talaga. Feeling ko may problema.
nababawasan na sila, may ayos ang kanilang mga paninda. Pero gusto ko sana kung sakaling tanggalan, paalisin sila doon, yung with generous naman yung mga nagpapaalis. Hindi yung parang maghihilahan, kakaroon ng tension, magkakaroon. Huwag sanang ganon, no? Pangit eh. Kahit sabihin mo, tao natutuwa dahil napapanood nila yung kaguluhan doon sa lugar na yun dahil nagpa-viral yung mga videos. Dahil nagkakagulo, nagkakasakitan, nagsisigawan, nagmumurahan. Sana huwag ganon. Sana naman yung mga tao na binigyan ng karapatan para magpaalis sa mga street vendors, para sa akin, maging maayos naman sana yung pakiusap ninyo sa tao na hindi naman nila kagustuhan na magtinda dyan dahil yun lang yung paraan para ikabuhay ng pamilya nila o kabubuhay nila, diba, sa sarili nila o sa pamilya nila. Hindi na unang-una, hindi naman nila ninanakaw o hindi naman sila gumagawa ng masama. Although kung sa batas mali, pero kasi kung bago pa lang naman pinasa sa batas, para sa akin bigyan muna ng warning or alisin lang ng maayos muna, saka wag na maglatag. Pwede yung alam ayun nga, sana maging generous naman yung mga binigyan ng right na para maalisin yung mga tao, yung mga barangay, o kung ano mga kawani ng gobyerno o agency na katulad ng MMDA. Sana maging maayos naman yung pagpapaalis nila sa mga street vendors. So, para walang tensyon, ngayon kung bago pa lang yung sinasabi ko, kung bago pa lang yung sinatutupad yung batas na yan na bawal magtinda o bawal dito sa lugar na to, ayusin naman nila yung pagpapaalis nila. Hindi yung bigla pag sumulpot na ganyan, magigila ng mga gamit, magkakaroon ng away, di ba? Ang gano'n, sana warningan muna. Ngayon, kung halimbawa man, katulad yan, warningan na sila 2 beses o 3 beses silang nasabihan o ilang araw bago magsalita o bago magsabi na bawal na ganito, ganyan. At nandun pa rin yung matigas na ulo na bendo. Siguro yun yung time na kailangan mo nang kumuha ng puwersa. Pero hanggat maaari sana, iwasan natin yung gano'n. Gali, unang-una hindi maganda sa imahe ng Pilipino. Yung mga ganyang kapwa tayo Pilipino nagkakagulo sa isang bansa natin. Katulad ng napapanood kasi yan sa ibang bansa katulad ng itong pag-upload sa video, di ba? Sa YouTube. Siyempre, hindi lang sa ating bansa yan ilalabas. So, yung mga vlogger, yan ang naman nila purpose nila na para mapanood sila, makita sila sa ibang bansa at at the same time kumita na rin, di ba? Pero hanggat maaari sana, no? Yun nga, hanggat maaari para sa akin, iwasan talaga yung paguluhan gano'n na magiging marahas ang pagpapaalis ng mga street vendors na mga kawani ng gobyerno na nakatalaga dun sa operation na yon. Hanggat maaari iwasan, wag magkaroon ng gulo kasi nakakahiya, napapantay sa ibang bansa, ganito pala sa Pilipinas, ganito pala sa atin na magulo pala doon, ganyan, ganon. Although sa kabilang banda, tama naman kung iisipin mo na magpaalis ng mga ganon kasi nga nakakasira nga talaga sa imahe ng kagandahan ng lungsod yung mga taong nagtitinda kung saan saan. So yun lang, yun lang yung mapapayo ko, yun lang yung masasabi ko sa vlog na to. This is K-Riders, mga ka-riders, please like and share naman ang aking munting channel at pakishare naman, please pakishare naman. At thank you for watching my video. Kung meron kayong komento
sa aking video, mag-comment po kayo para matugon naman natin kung ano man yung mga suggestion nyo or comments nyo at mapag-usapan natin. At kung kulang pa itong topic natin na to, madadagdagan pa natin kung ano man yung pag-uusapan natin tungkol dito. So yung topic na to tungkol sa mga street vendors, no, mga street sleepers or mga natutulog sa kalye. Yun po yung ano natin. Okay, that's all. Dito na tayo sa ating destination. This is K-Riders, mga ka-riders. This is a motorcycle dashcam. Ang layunin ng motorcycle dashcam is para malaman natin at makita natin kung ano man ang mga insidente na nangyari sa lansangan. This is motorcycle dashcam. This is K-Riders. Maraming salamat mga ka-riders. Sana suportahan nyo ang aking channel. Thank you so much. Good morning.